po sa ating lahat. Today is March 3, 6:04 in the evening at medyo matagal-tagal po tayong hindi nagkausap ng diretsyo sapagkat alam naman ho ninyo ang buhay ng isang national candidate lagi pong umiikot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At napatignan ho yung ating diretsyong ugnayan. Naririto po tayo ngayon. March 3, unang Lunes sa buwan ng Marso, napakabilis ho ng panahon. Recently, we have just started with the campaign, February 11, ngayon ho ay March 3 na. At natapos natin ang unang buwan ng kampanya at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng volunteers ng ating ginagawang kampanya para senador. Maraming salamat po sa lahat ng inyong oras, ng inyong malasakit, ng inyong pagsisikap at pagmamahal, hindi po para sa akin, kundi para sa ating bansa. Ako lamang ho ang instrumento na makamtan natin itong posibleng pagbabago ngayong 2025. At yun nga ho, maraming beses ko nang nasabi na bagamat tayo'y kumandidatong independent, kasama ang hakbang ng maisog at ngayon ay adopted na ng partido ni Pangulong Rodrigo Duterte, Pilipinas, Duterte pa rin, ay higit pong gumaganda yung ating ginagawang kampanya. So maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nakikisa at sumasama po sa atin. Batiin lang po natin sila Lysan Galleros Redito, magandang gabi. Kay Emer Otelce, magandang gabi sa iyo. Kay Amanda Pakil, good evening attorney. Kay Batang OFW, ito, Good evening, attorney. Okay, si si Joan, Kay Alvin De La Cruz, attorney Vic Rodriguez, pa-shout out po from Malolos, Bulacan. Alvin De La Cruz, mabuhay ka, aking kapwa taga Bulacan. Kay Nelson B., my number 1 senator. Kay Jacinto Salangit, watching here in Italy po, attorney Vic, maraming salamat. Kay JD Camreg, watching from Europe. Kay LC Ronario Solid, PDP, Pilipinas, Duterte pa rin. Kay Young Conversion, Sherwin ka na, attorney, may awa po ang Ginoo, may awa po Bathala. Kay Cathy Rine, Ryan, good evening po, attorney. Marami po tayong pag-usapan. Last week ko tayo umikot sa lalawigan ng Mindanao. Pumasok po tayo ng Jensan, inikot po natin yung 2 lugar dyan. Tapos tayo po ay nagpailan, patungo na ng Davao, naging bahagi din po ng maraming activities doon. Tumungo din po tayo ng Davao del Oro, kaya nakabalik tayo dito sa Maynila ng Sabado na ho. At nung masama na ho pakiramdam natin dahil nag-uulan po sa Davao at ibang parte ng Jensan at Davao del Oro. Subalit kahapon, kinakailangan ho natin puntahan yung ating naman mga kababayan sa Pampanga, sa Central Luzon. Hinarap po natin, pati makasamahan natin dyan sa traditional and social media. Humingi po sila ng update. Ang update po natin, ngayong araw ay pinulong po kami ng ating legal team na sa paghahanda dito po sa gagawing preliminary conference. Itong kaso natin sa hinihingi natin ay deklarang unconstitutional itong maanumalyang 2025 budget. Huwag po kayong palilihis sa ginagawa ng napakaraming mga tao ng pamahalaan. Ang budget, ang usapan po pa rin ay yung ating anomalous 2025 budget. Hindi po natuloy yung preliminary conference yung supposedly February 28 sapagkat late po nakapagsumite ng komento yung gobyerno through the Office of the Solicitor General. Kaya po na-move yung ating preliminary conference na yung March 5, Wednesday. Nagpulong po kami kanina ng mga abogado at nagpaplano ano yung mga dokumentong papamarkahan at isusumite sa Korte Suprema para po mas mapabilis yung gagawing oral argument na nakaschedule po sa April 1. At magpupulong pa rin po kami bukas, kami po mga abogado ninyo. Tatandaan po ninyo itong kaso natin sa Korte Suprema, yung petition for certiorari and prohibition, ito po yung kaso
ng bawat ordinaryong Pilipino. Ito po yung kaso ng mamamayang Pilipino sapagkat ang linalabanan po natin dito ay yung illegal, invalid, anomalous, immoral, and unconstitutional 2025 budget na dinidescribe nga po natin na kriminal. Sapagkat wag natin kalilimutan, yung Bicameral Conference Committee report na naging pundasyon at basihan ng ating 2025 budget ay panay blanco. 28 items ay blanco, nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Pinagbigyan na rin po ng Korte Suprema yung ating hiling na makapag-issue ng subpoena o i-produce yung original copy ng enrolled bill. Hindi man po subpoena ang in-issue pero inatasan po ng Korte Suprema ang mga respondents sa kasong ito, yung Office of Solicitor General, na i-produce yung kopya ng enrolled bill. Importante po kasi yun para makita talaga natin na mula doon sa mga blankong Bicameral Conference Committee report, kung meron bang mga halaga na yung mga iniwan na blanko.